And we are back here again at Geely Quezon Avenue, and this time sisilipin naman natin ang Geely Coolray Premium. Few days ago we were here, nireview natin yung top of the line Sport Plus. This one is priced at 1,199,000 Philippine pesos with a price difference of 100,000 against the top of the line Sport Plus. I-compare natin yung features, mas sulit ba to? Tara, samahan nyo kami. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng management and staff ng Quezon Avenue for arranging this review. Okay, tingnan natin yung front fascia, tingnan natin kung anong pinagkaiba dun sa top of the line Sport Plus. Okay? The same headlight, the same design, the same red accent, the same grille. Ang wala lang yung fog light, yung diagonal fog light. Okay? Meron ka pa ring chin dito, merong red accent, carbon fiber. Halos pareho lang, no? Unang tingin, halos wala kang mapapansin from here all the way up. Pero doon sa taas, actually, meron pagkakaiba sa taas. Mamaya, pakita ko pag nandun na tayo sa side profile. But here sa front, wala akong halos pareho. And meron din ditong badge na S, yung Sport. Di ba? Pareho, guwapo. Yun lang, yung dito lang talaga yung fog light. So, in comparison dun sa top of the line Sport Plus, wala halos pinagkaiba. Okay? Pero nandito pa kasi yung previous model. Babanggitin ko lang. From the previous model, tinanggal na pala nila to. Okay, ito yung radar for ADAS, for Adaptive Cruise Control. So, etong Geely Coolray na bagong model, wala na yon. So, ang paliwanag sa akin ni Ma'am Janet is because para nga daw ma-maintain na mas mura yung presyo. So guys, please meet again Ma'am Janet, Senior Sales Executive dito sa Geely Quezon Avenue. So, sasamahan niya tayo ulit para ipakita sa atin ang features nitong Geely Coolray Premium. Ako muna titingin para sa isang regular user, regular owner, huhulaan ko kung anong pinagkaiba nito dun sa Sport Plus, kung may significant pang difference. Kasi pag hindi ko nakita, ibig sabihin, halos pareho lang siya nung Sport Plus, no? And i-correct mo na lang po ako, no? And then, so dito, pag tinignan mo side profile, parehong mags, okay? The same size, 215, 55, 18, the same boomerang style. Disc brakes all around with red caliper. May takip lang to, may plastic cover, pero it's the same disc brake and red caliper. The same carbon fiber, scratch-proof side mirrors. Wala siyang camera. So, wala tong 360. Ang hindi nyo lang mapapansin dito sa side profile is that yung Sport Plus, black top. Dahil color gray to, wala masyadong contrast. Yung ni-review natin few days ago, color white, halata mo yung black top. Yung Premium, Ma'am Janet, meron din color white? White po siya, sir. As in one body tone lang po siya. Okay. So kapag pinili nyo yung white, mapapansin nyo na ito, white din for the Premium. Hindi siya black top. Okay? So, other than that, dito sa gilid, meron ding speed design. Okay? So, katulad ng top of the line, Sport Plus, pareho lang. And ito, kapansin-pansin, iba yung rear spoiler niya. Yes, mas super sporty naman talaga yung top of the line. Ito, maganda pa rin naman. Okay? Pero hindi siya ganun ka loud. Hindi ganun ka super sporty. And, ayun, Ma'am Janet, meron ba akong na-miss? Wala naman, sir. Pero, yun lang yung mga nadagdag niya. Napansin niya naman po. Okay. Unlike dati po sa dati nating
Kulay Premium, wala po yung mga ganung bagay na napansin niyo. Okay. So may significant difference din naman sa side profile. Sa front, halos di ko napansin. Okay, pagdating naman dito sa likod, hulaan ko lang din ulit okay, of course, nabanggit na nga natin yung spoiler. Meron ka pa rin namang rear wiper. Meron ka pa rin continuous na taillight. Pareho. The chrome or black na emblem ng Geely. And then black din na Coolray. And the same logo, yung Infinity na 00. And meron ba tong power tailgate? Hindi siya power tailgate, sir, pero yun po, same with Coolray Sports po na bago. Nandiyan na rin po sa down yung bukasan niya. Okay. So, kung itsura lang titingnan, walang pinagkaiba sa likod aside from the spoiler. Yung button niya, ng switch niya to open the tailgate, nandito na rin, the same button, pero hindi siya power tailgate. Dito naman sa likod, meron pa rin siyang camera para sa pag-reverse mo, pero hindi siya for 360. And pareho pa rin, may rear diffuser, tapos may red accent dito. Meron ka pa rin yung yung quad pipe. Again, functional to, hindi ito yung aesthetics lang. Okay, Ma'am Janet, pagdating naman sa loob, anong pinagkaiba? Pinagkaiba natin, sir, sa Sports, saka sa Premium po, yung accents po ng door niya. All black na po siya. Unlike po kay Sports na may red po siya. Naalala ko sa paliwanag mo dun sa top of the line Sport Plus. Compared do sa previous model, mas maraming red. Yes. Sa bagong model, tinanggal nila yung red, iniwan nila dito yung red accent. Dito sa Premium, pati red accent dito tinanggal. Pero it's the same quality leather, no? Pareho. Pati dito, the same material, color lang talaga. Pati yung itong magandang texture dito ng plastic maganda. Pareho pa rin yung door handle. And then pagdating naman dito sa upholstery sa loob, the same material, wala lang din ulit yung red accent. And then dito, meron pa rin. So kahit mid-variant, meron siyang aircon vent para sa likod. Merong USB port, ayan. And then meron ka pa rin malalim ditong storage. So yung mga passenger sa likod pwede maglagay dyan ng mga cellphones nila. Wala na yung red accent dito. Tapos, okay, yung naka-engrave dito na battle, tinanggal din. Wala rin yung design, di ba? May kadugtong to dito sa top of the line. So wala rin yun. Pero nandun pa rin yung niya. Nandun pa rin itong red accent niya, the same design ng dashboard in general. Meron ba tong ambient lighting? Wala siya. Ayun, so wala siyang ambient lighting. Okay. Now, pagdating naman dito ulit sa upholstery, all black din siya. Okay, walang red accent. Ako honestly, nagagandaan pa rin ako. Kasi medyo bias ako pagka mga black interior kasi low maintenance Tsaka lalo na ganito. I mean, tingnan mo naman Ang ganda ng design, ang ganda ng quality ng leather. Hindi siya matigas, comfortable, and parang I don't mind kung wala siyang red accent. Maganda pa rin. Okay, dito naman sa loob, start natin. Yan. So, the same engine, the same behavior, tahimik siya. Sige, Ma'am Janet, anong pinagkaiba naman nito dito? Ano ang wala dito kumpara dun sa top of the line Sport Plus? So yun po, sa Coolray Premium Plus natin, meron pa rin naman po siyang Apple CarPlay. Okay. Then, dito po, pag binuksan natin yung menu button, meron pa rin po siyang Apple CarPlay, QD-Link. Wala lang po siya yung traveling recorded. Yung travel, yung nagre-record. Yes. Okay, i-clarify ko lang kasi may nag-comment sa atin na wala daw tong Android Auto. Sabi ko naman, meron naman kako QD-Link. So, emphasize ko lang kasi ako para sa akin, as long as nakapag-connect ka using your Android phone, may Android Auto na yon. So, merong isa na nagpapaka-technical na hindi raw yun Android Auto kasi gumagamit ng QD-Link. Nagme-make sense naman kasi yung sa Everest nga namin, walang kung ano-ano, diretso na talaga Android. So, guys, clarify ko lang sa inyo, pwede mong gamitin yung Android Auto mo, pero yun nga, gagamit ka nitong QD-Link na application. Then, sir, makikita natin sa setup po, same din naman po ng Coolray Sports po. Meron din siyang vehicle information. Mm-hmm. Then, sa vehicle control, sir, same lang din po. Meron po siya yung mga ganitong... Okay, so, meron ka pa ring auto hold na on-off mo. May nag-comment ulit sa atin, mas gusto daw niya na yung auto hold, nandito pa rin daw may physical button kasi pag nagmamaniobra daw siya, mag-U-turn, medyo annoying nga naman kasi tuwing mag-stop ka, mag-hold yan So, but anyway,
Yun lang, binanggit ko lang kasi maganda yung feedback ng customer. So baka next time makinig si Geely, baka ibalik ulit dito. 'Di ba? Tapos so ito Eco Sport, ito yung traction, tama ba? Apo, yung pag sa ulan siya, yung parang Okay. pampakapit po ng gulong. Okay, so traction control. Tapos meron kang HDC switch. Ngayon ko lang din napansin, mali ang spelling ng hill descent control. So, Geely sa China, paki-correct na lang. I think software update lang yan. Kaya ba ano yun yan? I-correct. Start stop. Ano ulit nga to? Yan yung sir yung nabanggit po sa comment section Oo. po. Yung pagka nasa traffic light, pag okay. stop, Mm, mag-stop yung engine. Ang Apo. purpose nito actually katulad nung meron kasi ako dati na Mazda CX-5 2014. Meron siyang start-stop. So, yun pala ang functionality niyan. Yes, sir. So, pag nag-full stop ka, malakas pa yung battery mo, papatayin niya ang engine para makasave ka ng gasolina. Ako naniniwala ako dyan. May mga ibang owners ng kotse na may ganyang functionality, ayaw nila kasi annoying daw. Pero ako, believer ako niyan. But anyway, we would like to thank, nakalimutan ko lang yung pangalan nung nag-comment. Salamat at bringing up mo. Nag-comment siya na yung pala ang functionality niyan. At eto nga, na-clarify ko kay Ma'am Janet. And thank you to our viewer for providing that information, for correcting us. Tapos close natin to. Then sa Windows meron pa rin po siya yung mga ganyang pwede mo siyang enable and disable po. So nice. So ito yung sinasabi ko na pag-lock mo ng sasakyan, pag may naiwang bintana na nakabukas, automatic close niya. And then katulad din kapag umulan, madedetect yung rain, automatic close siya lahat ng bintana. Yes, sir. Okay. Pati sunroof yan, sir. Pati sunroof yun. Pati sunroof pala. Okay. Tapos sir, ito po, yung sa display, same po, wala lang po, ang naiba lang sa kanya sir, yung dito po sa settings na to, nandito po yung wireless charger. Siya po, wala po tayong wireless charger. Okay, so ito, wala siyang wireless charger. Okay. Then sa sounds sir, same with Coolray Sports, pwede pa rin po siyang ilipat yung sounds niya. Okay. So ito yung magandang sinasabi natin, Yes. na pinaganda yung UI. Mas maganda yung graphic niya. Okay? Tapos sir, ito yung mga safety alarm, high mo siya, mamimid mo siya, o malolo mo siya. Yun yung mga settings ni sounds. Tapos sa display sir, yun din po, pwede mo siyang i-custom, customize po. Tapos mayroon siyang po, pwede ka mag-set ng oras kung kailan. Or pwede mo lang siyang i-day sir kung gusto mo po. Okay. Tapos night po. Pero mas maganda para sa akin sir is yung night. Kasi parang hindi gano'ng nakakasilaw. Yes. Then, sa susunod na settings 3, ito po. Yun po, software lang po siya. System, software, information, Bluetooth settings, dito rin po siya. Same po, nandyan din po yung Bluetooth natin na mga nakalagay, tas sir, yung mga available na nasi-search niya. Okay. Yun yung mga settings niya, sir. Bluetooth connectivity settings, kung ano mga devices ang gusto mo i-connect. Yes po, Usually na po naman, ikakabit mo lang naman dito mga smartphones, di ba? Yes Okay. po. Tapos yun, sa settings sir, yung pa rin po AC control. Yan pa rin yung control natin. At meron pa rin tayong Eco Energy System po. Okay. Tapos meron din yung magandang animation. Yes po, meron po siya. Pag in-off mo siya Okay. sir, mamamatay po yung aircon nyo. Pero pwede din naman dito sir. Yes. Pero mas okay kung dito na lang din sir. Okay, question. Ventilated seats din ba to? Hindi siya ventilated Okay. seat. Yun po yung nawala sa Marami-rami din no? Marami-rami din. Yes, So, sir. sa presyong 100,000, nawalan ka ng 360 camera, nawalan ka ng ventilated seat, ano pa nga ba yun? automatic parking po. Yung automatic parking wala na rin. Tapos, na-toned down or na-tamed yung spoiler mo sa likod. Wala ka rin automatic tailgate, Apo. no? Wireless charger sir. Wala Wireless din. charger wala rin. Parang so far, sa mga nakikita ko pa lang, Sir. parang mas gusto mo na mag-top of the line, ano? Yes sir, mas okay kung top of the line. Pero sir, may mga client po na hindi naman daw sila pan ng mga ganun technology. Nag-go sila kay Coolray Premium. Yes. Okay. Naintindihan ko kasi, for example, kung cash buyer ka, malaking bagay ang 100,000. Yes po. Diba? Pero kung ilo-loan mo, let's say, payable in 3 years to 4 years, so yung 100,000, pag dinistribute mo yan over 48 years, Hindi parang mo siya ramdam, hindi mo sir. masyadong ramdam. Yes po. So, I think yun ang nakikita kong perspective ng mga buyers. Yes okay. po, sir. Sige.
Tapos yun lang naman sir yung settings niya kay Coolray Premium, then same with Coolray Sports, nandito din makikita sir lahat ng driving po. Okay, so katulad din ng top of the line, meron pa rin siyang drive mode. Ayan, Sport, Eco, Comfort, Adaptive. Okay? And yung electronic parking brake nandito pa rin, and then basically the same. Tapos adjustable yung cup holders niya, pareho dito. Ayun, may USB port din, meron ding tunnel dito, taguan ng Louis Vuitton. So pinagkaiba lang talaga, walang wireless charger. Yes, okay, tapos yun nga, walang red accent. So it's the same leather, may stitching din, pero wala nga lang red accent. Meron ka pa rin dito, may stitching. Maganda, the same chair, the same seat, the same comfort, pareho, maganda. Yung dito, pagdating sa seatbelt, ganun din, nadedetect niya. Yes po, nadidetect pa rin naman po Kung sino yung passenger mo na hindi naka-seatbelt. Opo. Tapos yung nawala sa kanya yung isa pang button dito. Ito kasi is gas lang siya. Yung sa Coolray Sports po is parang meron siya nasa ilalim. Yun yung sa parang coolant po. Yung temperature. Sir, yung nakita mo So wala siya dito. Yes, sir. Okay, yung walang coolant temperature or engine temperature. Okay. Siya Pero meron siyang TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Ayan, speedometer mo. Halos di ko makita actually ang difference. Halos pareho lang eh. Yes po. And it's the same integrated design nung instrument cluster tsaka ng infotainment. Visually, parang hindi mo masyado basta-basta makikita yung difference, pero yung I think sa actual usage, dun mo mararamdaman. Ako, malaking bagay sa akin yung automatic tailgate. Malaking bagay, tsaka itong wireless charger, malaking bagay sa akin yan. So, the same, meron ka pa rin panoramic sunroof, okay, ayan. And the same, black interior, black headliner, andito yung switch for the sunroof. Meron din tong voice command. The same steering wheel, Yes po. Gusto ko yung steering wheel talaga nito, mataba na masarap ang grip, tapos flat bottom siya dito. Okay? Ang tanong ko na lang, Ma'am Janet, isa sa mga comment ng viewers natin, yung may adaptive cruise control, wala? Wala po tayong adaptive cruise control. Okay. Sa previous model meron? Wala din po. Cruise control lang din siya, sir. Cruise control lang siya. Okay. Kailangan muna natin mag-conduct ng test drive para po ma-experience natin. Yun ang sabihin natin sa Geely Management. Ipa-test drive ka mo kay Team DTV. Yes, sir. Okay, so, ayan. Para mas maganda ang view nyo dito. The same, parang lang itsura, nung power window controls, power lock, side mirror, tapos ito, illumination nung sa instrument cluster, tama ba? Sa illumination ba to or sa headlight level? Headlight level, ayun, nag-a-adjust. Okay, so manual adjust yung level ng headlights. Yung top of the line may ganito rin. Meron din siya, sir. Manual lang din o automatic? Na manual lang din po siya na level, sir. Okay. Maganda pa rin. Again, uulitin ko, hindi ko masyadong feel yung difference visually. Yung mga makita mong design, wala kang masyadong feel na nasa mas mababang category ka. May mga special function lang like yung 360 nga, yun ang wala. And parang may kanya-kanya tayong preference pero ako, para sa akin sa 100,000, yung mga walang features, parang masahabulin ko yung top of the line. But anyway, kanya-kanya tayong usage ng sasakyan, kanya-kanya tayong budget, depende na lang. But the good thing is, meron kang option. Alright? Yun ang pinaka-importante doon. Okay, ipakita ko lang ulit sa inyo yung key fob niya. Basically, pareho lang. Okay? Ayan, pareho lang. So, nandito yung physical key sa likod. And then, the same lock button sa trunk. And then, unlock. And then, yung for the remote start. Okay guys, so ipapaliwanag ko lang kung anong difference sa top of the line Sport Plus dito sa Premium Plus, okay? Etong button na to sa for the trunk, for the tailgate. Doon sa Sport Plus, pag pinindot mo 'yan, mag-o-open 'yan. Okay? Since ito hindi siya auto tailgate, ang purpose nito is just to unlock. So kapag pinindot mo 'yan, nag-unlock siya, mabubuksan mo. Ayan. Okay? Pero hindi ito nakabukas, hindi ito nag-unlock. Okay? So, dedicated lang siya dun sa likod.
Yun lang inano kong difference kasi yung wife ko pinaglalaroan niya kanina, nalito siya kung anong difference. So baka yung iba rin sa inyo malito kung anong pinagkaiba. Okay? So kung gusto mo pag ito kasi pag binindot mo yung unlock button, magbubukas yan lahat. Ito magbubukas ito lang. Okay? So meron din siyang ganitong design, accent lang to, hindi to totoong may butas, design lang siya. And then silipin lang natin mabilisan yung engine. Okay? So, ayan, exactly the same engine dun sa Sport Plus, 172 horsepower, 290 Newton meters of torque. Okay? This is turbo, 4 cylinders, yun ang pinagkaiba niya dun sa previous model. Kasi previous model is only 3 cylinders. And transmission is dual clutch, 7-speed. Pakita ko lang ulit sa inyo yung ilaw, park light, headlight, bright, flash. Ayan. Para ma-appreciate nyo kung anong itsura. And then, andito yung hazard niya. Okay, pakita ko naman sa inyo yung tail light niya. Kasi I think dun sa part 1 natin, sa Sport Plus, hindi ko na ipakita. Ayan. Ang ganda nga, no? Ang ganda ng continuous light. Ayan. Gwapo. Ang ganda niyan pag nasundan mo yan sa gabi. So, tingnan naman natin. Pag tinapakan natin yung brake, ayun. So, may secondary line sa left and right na lumalabas. Ayan. Tapos, may third brake light ka sa taas. Okay? Now, correction guys, kasi dun sa part 1, nasabi ko na meron kang brake light dito. Reflector lang pala to. Kaya pala hindi siya umiilaw nung tinatapakan ka yung brakes. Okay? And then, pakita ko naman sa inyo ano yung itsura ng reverse. Ayan. Reverse. Ayan. Ang linaw talaga, no? Malinaw yung camera, malinaw yung screen. Ayan. So, in this episode, nag-focus lang po tayo sa differences, main differences nitong Premium Plus versus the top of the line. Okay? Now, if you want to see the details, yung mga door moldings, yung mga design, yung space sa likod, yung space ng trunk, yung spare tire, makita nyo po yun sa part 1. So, I'm inviting you to watch part 1, yung Sport Plus. This Geely Coolray Premium Plus is priced at 1,199,000 Philippine pesos, cheaper by 100,000 compared to the top of the line Sport Plus. You don't get the 360 camera, you don't get the automatic tailgate, wala kang wireless charger, ano pa ba? Wala kang ambient light, wala kang red accent. Depende, I think depende sa inyo eh. Pero ako para sa akin, 100,000 parang hahabulin ko yung top of the line. But kanya-kanya tayong preference eh. Malaking amount din yung 100,000. If you think those features na hindi available dito are not so important to you, then you go for the premium. Okay? Kasi honestly, pag tinignan mo talaga siya, itsura lang. Halos pareho para sa akin, halos pareho. Okay? So, guys, the Sport Plus and the Premium Plus, they are now here at Geely, Quezon Avenue. Pwede nyo nang bisitahin, pwede nyo nang puntahan, silipin nyo para mas ma-appreciate nyo in person. Again, please feel free to contact Ma'am Janet. Ilalagay ko yung number niya dyan para maasikaso niya kayo, magpa-schedule kayo. And yeah, para mas ma-appreciate nyo ito in person. Alright? So, that's it guys. I hope you like this video. Thank you for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.